pag-usapan natin ang patungkol sa pag-intercept nitong mga forces ng labyrinth sa mga invaders kung saan nagtapat-tapat na sila dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Sabi nitong si Ramirez nag-prepare daw siya ng 5 mga fighters kasi 5 lang rin naman daw itong sila Dino. Pero naisipan niya daw na magdagdag ng isa pa kasi mamaya papatapatin niya daw itong si Dino-chan ng sabay kina Zision at Beretta. Nagulat itong si Dino dito dahil hindi niya alam ang magiging reaction niya. Tas bigla siyang nagsalita na nagbibiro daw ba itong si Ramirez. Of course hindi niya daw kaya na manalo. At kung ganun daw ang balak nitong si Ramirez na 2 nga ang katapat niya, pwede daw ba na kumuha rin siya ng isa niya pang kasama. Pero tinurn down agad nitong si Ramirez itong request na ito. Ngayon nagtapatan na itong mga nandito. Pinuntahan agad nitong si Kumara itong si Pico. At si Gracia naman ngayon ang katapat nitong si Ranga. Naging katapat naman nitong si Mai Furuki itong si Apito. Nang biglang nagsuggest itong si Dino na teka lang daw, paano daw kung hindi nila sabay-sabay na gawin ang pakikipaglaban? Gawin daw nilang point scoring game. Ang magiging laban daw 1 by 1 muna at manonood muna yung iba habang hindi pa nila turn na makipaglaban na. Ngayon desperado na itong si Dino. Nag-iisip siya ng paraan kung paano siya makakaligtas sa mga kamay nitong si Zision at Beretta. Bale-balak niya point scoring game nga. So kapag na-reach na nila yung certain point sila nang panalo at di na nila kailangan na ubusin pa ang mga fighters nila. In that way maaaring hindi niya na kailanganin na tapatan pa itong si Zision at Beretta. Pero kung kakailanganin niya man daw na tumapat sa mga ito at least ay 1 at a time lang daw, hindi 2 at the same time agad. Tsaka kailangan daw kasi nila magpatagal pa para magkaroon ng time itong si Vega na kainin nga itong labyrinth. Proud na proud itong si Dino sa may naisip niya na ito, pero isa itong gamble kasi hindi naman niya alam kung tatanggapin ba nitong si Ramirez itong kanyang suggestion. Kasi kapag naglaban agad sila ng all out at kanya-kanyang battle nga nangyari most likely ay matatapos ang laban na ito na talo nga itong sila Dino. Kasi sa totoo lang daw kapag tinapatan daw nilang lahat itong sila Beretta at Zision, kahit na itong 2 lang daw na ito hindi sila tatagal dito ng kahit ilan lang ng minuto. Kaya niya daw sigurong tapatan itong si Beretta at kaya niya rin itong matalo. Pero itong si Zision daw talagang wala ni isa sa kanila ang kayang tumapat dito. Pwede niya daw sabihan itong si Mai na tumakas na nga lang sila. Pero kapag tumakas sila dito siguradong mamamatay itong si Vega kasi may iwan nga siya at hindi daw iaalaw nitong si Feldway na ganun ang mangyari. Kaya naghintay na lang itong si Dino ng reply nitong si Ramirez sa kanya. Pero masyado nga itong convenient para sa kanila. Kaya medyo nagdududa siya kung tatanggapin ba nitong sila Ramirez ito. Mag-give up na lang sana sa may idea na ito itong si Dino nang biglang tinanggap nitong si Ramirez itong proposal niya. Kaya nagtaka itong si Dino ngayon kasi bakit daw ganon? Kailangan rin daw ba ng oras nitong sila Ramirez at bakit nga sila sumang-ayon? Pero kahit ano pa man ang dahilan nitong sila Ramirez mas mabuti na daw na ganon. Mas okay na ganon ang setup kaysa naman mamatay silang lahat right away kapag nagsimula na ang battle. Kaya nakapag-decide na sila ngayon na ang unang magiging laban sa pagitan itong sila Kumara at Pico. Tinitingnan nitong si Dino itong si Ramirez kasi mukhang napaka-confident daw nito at napaka-optimistic nito sa kanilang plano nitong si Benimaru. Pati itong si Benimaru relaxed rin ngayon kaya kinakabahan siya deep inside kung ano ba talaga ang mangyayari. Pero naisip nga nitong si Dino ngayon na walang point na isipin niya ang patungkol sa plano nito mga ito. Ang kailangan nito pag-focusan ngayon ang kung paano nila tatapatan itong si Zision. Nagbago ang structure nitong labyrinth dahil sa magiging laban nitong sila Pico at Kumara at pumunta itong dalawa sa may gitna ng Circular Coliseum. Sabi nitong si Kumara ngayon daw niya isa-settle ang naging laban nila noong una. Sabi naman nitong si Pico lahi niya daw yon. Hindi niya na daw pagbibigyan itong si Kumara nang dahil lang daw sa isa itong bata. Actually tama itong si Pico. Napakalayo ng gap ng age nilang dalawa nitong si Kumara kasi isa nga itong si Pico sa mga primordial angels. Nakauna-una
kagandahan sa mga creations, habang itong si Kumara naman isa lang maliit na facts nung nirescue siya nitong si Rimuru kay Clayman. Pero hindi naman daw dun totally nasusukat ang lakas ng isang individual kasi hindi naman directly proportional ang age sa taas ng experience. Pero aware din itong mga nandito na mas magaling nga na fighter itong si Pico compared kay Kumara. Maging si Kumara aware din dun. Pero bago pa magsimula itong laban nilang dalawa binigyan sila parehas ng resurrection bracelet nitong si Barretta. At sabi niya bago nga daw mag-start ang battle isuot daw muna nitong dalawa itong mga bracelets nila. Pati itong sila Dino makaka-receive rin ng ganito. At napasabi itong si Dino na buti na lang daw at bibigyan sila ng bracelet kasi kanina niya pa daw gusto na magkaroon ng ganito. Pero sabi ni Ramirez sa kanya masyado daw itong excited kaya mamaya daw ni Dino makukuha ang kanyang resurrection bracelet. Pero makulit itong si Dino kaya binigyan na rin siya. Nung nakuha ni Dino ang resurrection bracelet niya ang tuwa siya kasi sabi ni Dino makakatakas na daw siya anytime. I-integrate niya daw itong resurrection bracelet niya sa kanyang gagawin na tactic para siya ay makatakas. Ganito ang iniisip nitong si Dino pero nagulat na lang siya dahil sa may sinabi nitong si Ramirez na para lang daw aware itong si Dino dito ang resurrection point daw nitong bracelet na ito kung saan sila namatay mismo. Nung narinig ito nitong si Dino sobrang na-disappoint siya kasi pointless rin pala na nagka-bracelet nga sila kasi hindi naman nila ito magagamit para sila ay makatakas. Konting announcement lang guys, susubukan ko rin na maging affiliate sa may Shopee kaya magpo-post ako from time to time ng mga videos ko na around 30 seconds lang naman sa pagpo-promote ng mga product. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na tech at yung mga convenient na items na pwede nyo rin bilhin para prepared kayo in cases of emergencies. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.